Umaga sa lahat. Ako nga po pala si Benji Villadar at ngayong umaga ay aking ibabahagi sa inyong lahat ang aking nalalaman patungkol sa aking representasyon. Ang una kong tatalakayin ay pagsimula sa tamang oras. Ang hamon daw sa pamamahala sa paggamit ng oras ay nag-uumpisa sa bawat pagsimula ng araw mo. Hinihikayat ka na simulan mo ang bawat araw mo bilang isang bayani. Halimbawa, kailangan mong bumangon ng maaga kahit ayaw pa ng katawan mo upang hindi mahuli sa eskwela o sa trabaho, mapipilitan ka ngayong umalis sa iyong higaan o pagsimulan ang araw sa tamang oras. For example, like, bilang isang estudyante ay may kinahaharap kang oras. Kung, for example, nga, pagpunta sa paaralan, kung anong oras ka papunta doon. Yun ay isa rin sa halimbawa ng pagsimula sa tamang oras. Dito na naman tayo. Ito daw ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tunay na pagbabago, walang iba kundi ang gawing on time ang Filipino time. Ang ibig sabihin ng talatang ito, kung paano mo daw pinapahalagahan ang oras at kung paano mo daw binibigyan ng oras ang ibang tao. Ito ay nasasali rin sa on time ang Filipino time. Laban sa itaas ay susunod mo naman ngayon ang pagpupunyag, inaangkupan ng tamang oras ang mga kailangan ng ritual o paghahanda ng sarili bago pa umalis ng bahay patungong eskwela o sa trabaho. Halimbawa sa mga ito ay ang panalangin, pagligpit ng higaan, iba pang mga pang-umagang gawaing bahay, pagligo, pagkain at iba pa. For example, bago ka mo panas ang bahay mayo is, need mo man ang pray. Pray na bisagunan, tapos pagligpit ng higaan, natural, kung matugkaw, magligpit ka mo ng higaan mo. Tapos iba pang pang-umagang gawaing bahay like magluto, mangusina, what else. Then, ang kasunod na pakikibaka ay sa paaralan o sa trabaho mo mararanasan sa tingin mo ba, nasisimulan mo sa saktong oras ang mga gawain dito at sa maayos na nagagawa ang mga ito. Sa tingin ko, nasisimulan ko sa saktong oras sa mga gawain. For example, like, ihatag kanak is mabuhat ko dahil. Sa paggawa mo sa mga bagay na hinihingi sa iyo rito ay nalilinong sa iyo ang mga pagpapahalaga tulad ng pagkamasigasig, kasipagan, pagkamabisa, at pagiging epektibo sa paggawa ng bunga ng iyong prioritasyon. For example, ng mga kanmo mga gipangbuhat is ang kanmo kasipagan siya na pagbuhat mo siya na isa na kanmo gusto buhaton. Then, sa paaralan ng mga gawain na ginagawa mo ayon sa pagkasunod-sunod ng iyong mga asignatura, narito ang halimbawa ng class program ng isang mag-aaral na kabilang sa 10 silang or first shift. Trigo. 6 to 7:30. Among hinayang itong gilaw ko kanina na example ng class program. 6:30 to 7 is flag ceremony. Then 7 to 8 is English. Base maano ka mo, ini siya is Monday, Wednesday, basta nga na din. Ingat to, matapos ang ini CSP, then 8 o'clock to 9 is Filipino, then amo nagyapon niya nababaso. Alam mo ba na may malaki ka maibabahagi para sa kabutihan ng inyong paaralan sa pamayan ng iyong kinabibilangan at sa bansa? Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tunay na pagbabago na walang iba kundi ang gawin on time at Filipino time. Di ba gilaw na ko ganina na kung paano mo pinapahalaga ng oras at paano ka nagpapahalaga ng oras ng iba. Mga indikasyon ng pagpapabukas-bukas. Ito ay ikalalawang ating ibabahagi ang indikasyon ng pagpapabukas-bukas. Gusto mo bang alamin kung gaano ka kadalas nagpabukas-bukas? Para sa akin is, oo, madalas ako nagpabukas-bukas like, for example, mga hindi ko ginagawang mga gawain. Narito ang mga karaniwang indikasyon na ikaw ay maaaring nagpabukas-bukas paghahanap ng dahilan ng iwanan ng isang gawain na sa mataas na prioridad. Pagpapaliban ng isang gawain dahil hindi mo pa ito gustong gawin. Paggawa ng mga bagay na hindi kasing halaga sa mga nakalista sa iyong prioridad at paghihintay kung kailan malapit na ang deadline sa pala magagawa. For example, example na nga na pag ang mga project is bili mo na yung buhaton. So, kabilang yan siya sa mga indikasyon ng pagpapabukas-bukas. So, like, magbibigay ko ng isang halimbawa. For example, isugo ka na
ang gipakuha ka no pero wa mo siya gituman. So iyan siya is pabilang gyapon niya siya sa mga indikasyon ng pagpapabukas bukas. At yun lang po sa araw na ito at maraming salamat. Sweet-sweetan ka rin